Nabubulabog na ang produksyon, Oo hindi nga ba? eh. Nangangarag na sila. Nabubisit yung stress nila, parang tumaas ngayon. Parang nagbago na nga ang stand ko nung nakita kong ganun pala yun. Kasi di ba nung una parang mas gusto ko na, ayan yung mga fans mag-shoot, hindi nyo makokontrol. Pero nung medyo parang unruly na rin, na talagang yung mga scene na yung kinukunan, parang oo nga naman. Kasi dapat, halimbawa, yung looks ni Kim Teka, Chu, sabihin man natin yung sa Cebu ito. The Alibi ito. Alam niyo na, The Alibi. First item sa namin. Cebu. Yun na nga. Yung pagkalat ng mga photos dito sa taping ng The Alibi sa Cebu. Sino ba talaga ang dapat sisihin? Kasi ako nun, ang stand ko, hayaan sila. Ang dami ko nga na-convince nun na, sige yan yung mga fans at mag-post. Pero nung nakita ko yung itsura ni Kim Chu na supposed to be dapat sa serye lang siyang makita, biglang lumalabas, parang nawala ang elements of surprise. Parang, ay, oo nga, no, pangit pala. Pag nakita mo na yung itsura ni Kim Chu agad-agad, na hindi ka na na-surpresa. Ang dapat sisihin, siguro production. Okay, dahil ina-announce sila. Hindi sa ina-announce nila. Nag-shoot sila sa isang mataong lugar. Kailangan siguro sa eksena na yun. Dapat na-anticipate nila ito. Na-anticipate nila na talagang dudumugin. Kasi sikat eh. Tapos open space pa yon, di ba? Ang daming tao. Hindi mo pwede, alam nga naman lahat ng mga nandun kumbaga, kumpiskahin mo ang cellphone, pagsabihan. Hindi mo sila pagsasabihan. Kahit malayan mga yan, gagawa ng paraan para i-zoom in. Hindi ang kanilang mga nakita ko nga yung ibang mga videos, so di ba? Yun, kailangan sa eksena naglalakad si Kim, pero nahagip yung mga tao talaga. Although kuha yun ng mga tao rin, hindi naman yun ng production or ng camera. Pero kaya lang nga, yun na, parang ay, ganun palang magiging look ni Kim Chu na sobrang pa-sexy rin. Pa-sexy. Which is parang, oo nga naman, ngayon ko na-realize, dapat hindi. Hindi talaga. Kaya lang kasi, natatandaan ko nun kasi, di ba, ang ABS-CBN, meron silang binuong soundstage sa Bulacan. Doon dapat parang Hollywood. Lahat doon gagawin. Taping, nung pandemic yan. Oo. Kaso nga, yung nung nangyari, so hindi nagagamit yung Bulacan. Pwede sila doon magtayo ng parang, katulad doon, kung sitio lang kailangan, di ba, para at least iwas. On the other hand, parang nakakatuwa rin na dinudumog talaga. Kaya na kasi bakit naman kasi sa Cebu, dahil ba nandoon si Kim Chu, o tiga roon siya, pwede naman yung ibang mga lugar sa probinsya na hindi talaga masyadong matao. Alam mo natin. Kasi Cebu. dapat nung nilalatag na yan, yung minamarinate kumbaga sa pagkain. Paluto na. Minamarinate na yung project na yan, di ba, pinapasarap na yung project na yan, anticipate na talagang dudumugin. Hindi mo talaga masasawa yung mga yan. Kasi syempre, katulad sasabihin nga natin, na-announce na, tapos sikat, di ba? Talaga namang most popular love team of 2025. Hindi talaga. So, walang dapat sisihin. Siguro, sa akin, pwede nang sisihin ng production. Talaga. Kung bakit lumabas yung ganito. Kasi dapat meron kayong plan B na ganyan. O dapat pinasara niyo yung lugar na yun. Nilagyan niyo ng tela o kaya lang, syempre, may mga nagtatrabaho dun. Tsaka meron on a regular basis, may nagtatrabaho doon. Yun na nga. Kasi government property yun. Siguro may masasuggest lang natin kung gagawa, si Paolo ba yan? Ganda, no? Parang paborito si Siguro Paolo. Siguro siya dyan. Yung nasa likod niya, sino? Parang ako yata. Hindi, di ba? Kaya lang ako, parang ganun nga, nagbago yung pananaw ko na dapat talaga. Nag-ingat ng gusto, pinagbawalan talaga. Porque dapat gumawa sila ng isang serye na hindi dito ginawa. Dapat ginawa yan sa Korea, dapat sa ibang lugar, di ba? Or dapat ginawa sa Siargao, or kaya dapat yung mga tipong kukunti lang ang tao sa Batangas. Marami naman dyan pwede naman dayain kasi bakit sa Cebu, tapos sabi niya ganun, kung pwede nga lang, kung pwede, ang sabi ganun ni Jojo sa akin, di ba? Napapagod siya sa pagsaway or sa pakiusap. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Nakita na kung ano man ang character ni Kim. Pero marami pa naman pwedeng abangan dyan eh. Tsaka on the other hand, parang yung nag-generate na publicity ng serye ngayon pa lang, parang bongga na rin. Pinag-uusapan agad-agad, di ba? Yun nga lang nakakatuwa ba o hindi nakakatuwa na marami rin talagang
taga Manila rin na pumupunta ng Cebu para naging tourist attraction para manood sa taping na yan. Ang nega lang kasi, nasisisi pa yung mga taong, alam mo yun, yung eagerness nila, yung excitement nila, na adrenaline na sinasabi natin, di ba? Adrenaline kasi syempre pag may nangyari tayo, pag meron tayong nakitang isang pangyayari or ganon, yung adrenaline natin, di natin iniisip kung anong magiging balik or something, kung anong magiging repercussion nun sa ibang mga tao or kung sa atin, basta kukuha tayo kung ano yung sinasabi at tinutukoy ng ating adrenaline. Yun ang gagawin natin katulad niyan, di ba? Paano ba namang alam ng mga tao dyan na bawal pala kumuha ng footage, mga ganyan, ng photos at saka ng videos. So, yung iba kasi nasisisi, napapagalitan tuloy, tapos nag-generalize. Yun yung sinasabi ko. Sinasabing ganun kasi na yung mga fans daw ng Cebu parang unruly. Hindi naman lahat. Kasi syempre, alam mo na, di ba, hindi naman lahat ng mga fans dyan or something, ganun. Or kaya, yung mga tao dyan, mga bystander, mga unruly, ganyan, ganun. Shooting yan, artista, di ba, nakita nila. Pero yun nga sana, kung pupunta rin sa shooting, dapat kaya naman pakiusapan, kaya nang hindi lahat yan pwede mong pakiusapan. Talagang kahit sabihin mong wag po tayo mag-ingay or wag tayo mag-shoot, hindi talaga lahat yan makikinig. Kasi yun yung chance nila. Kumbaga, ako halimbawa, nandun ako sa venue, parang, tas ngayon ko lang, first time ko nakikita, dahil first time na nag-shooting yung dalawa or nag-taping yung dalawa sa harapan ko, na-excite din ako mag-shoot talaga. Kaya nga, mag-documents pa ako. Yun nga, yung excitement na nandoon na yung pagkakataon na dapat ginagrab na natin, sinasamantala. Siguro kung hindi pa nagagawa, dagdagan na lang siguro ng security, ng marshal, at saka yung ilang meters away sana ipa-impose na mahihirapan talaga silang makakuha or something. Siguro kung makakuha man, siguro hindi malinaw. Yung mga ganun. Malayo talaga. Yung talagang, katulad dun sa may incognito, sa may Marawi, nag-shoot nga sila doon. Pero malayo yung fans sa actual na taping. Pero pag may chance, nagpupunta naman yung mga, halimbawa, nagbibigay naman ng chance yung mga artista na kung nakakalapit sila sa fans. Pero talagang ayos na ayos. Ang kaibahan nga lang kasi sa incognito, may mga action scenes kasi. Saka close yung Marawi na yan. Nakakatulong ang panawagan ng mga nagmamahal kina Kim Chiu at Paolo Abilino, pati na ang mga tao sa likod ng seryeng The Alibay na kinukunan ngayon sa Cebu, dahil unti-unti ay natututo ng makinig ang mga dumadayong fans sa location nila. Kasi nga nang malaman ng lahat kung nasaan ang Kim Pao, biglang-bigla ay dumami talaga ang mga dumadayo. Nagbabantay, nanunood sa tiping nila at nakakaloka lang na kahit ang mga eksena na hindi pa dapat makita ng publiko ay nakikita na agad. Nakuha umano ng mga nagmamasid na gamit ang manggagandang kamera. Pero yun nga, ayon sa chika ng ilang mga taong nakapasyal sa tiping nitong Sabado, medyo nagbago na ang sitwasyon. Malinaw na malaki ang suporta ng mga fans kina Kim Chiu at Paolo Abilino, lalo na sa tiping ng kanilang bagong seryeng The Alibay sa Cebu. Ang mga ganitong eksena ay patunay ng matinding pagmamahal ng mga tagahanga, ngunit mabuti ring malaman ng unti-unti ay natututo na silang rumespeto sa proseso ng production. Matapos malaman kung nasaan ang Kim Pao, dumadami agad ang mga fans sa location. May ilan na umano'y gumagamit pa ng high-end na camera na maaaring naging abala sa shooting. Nitong Sabado, ayon sa isang saksi, naging mas maayos na ang kilos ng mga fans, mas tahimik, mas disiplinado, bagamat na nanatiling matao at matraffic sa paligid. May dagdag na traffic enforcer at close guard na sina Kim at Paolo bilang bahagi ng seguridad ng mga artista at sa tiping. Nakakatuwa na kahit abala sila sa simula, unti-unti nang natututo ang mga fans na rumespeto sa production team. Ipinakita nito na may malasakit din sila, hindi lang sa mga artista kundi pati sa kalidad ng palabas. Ang pagdagdag ng security at traffic enforcer ay tamang hakbang para mapanatili ang kaayusan, lalo na sikat ang tambalan ng Kim Pao at talagang inaabangan sila ng marami. Ipinakita rin ng balita kung gaano kaepektibo ang presensya ng mga artista sa social media at mainstream platform. Ang excitement ng fans ay hindi lang sa The Alibay kundi pati na rin sa ASAP, kung saan sila ay patuloy na nagbibigay ng world-class entertainment.
Hindi lahat ng eksena ay dapat agad na nakikita o nare-record. Mahalaga ang elements of surprise sa isang serye at kung palaging nauuna ang mga leak of footage mula sa fans, maaring mawala ang impact ng ilang eksena. Sa kabuuan, ang balita ay nagbibigay ng balanseng larawan ng kasikatan ng mga hamon na kaakibat nito. Nakaka-proud bilang Pilipino na ganito kataas ang suporta natin sa sariling atin. Pero magandang paalala rin ito sa ating bilang audience na maging responsable sa ating paghanga.